back to my YouTube channel. For today's video ay malalaman ninyo kung paano ba ang step-by-step process sa pagkuha ng Philippine passport. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay please consider subscribing and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga videos. So without further ado, let's get started. So there are 3 steps on how to get the Philippine passport. Step 1 is to get an online appointment. Step 2 is to have a physical appearance. And then step 3 is passport releasing na yan. Kukunin mo na yung passport on that day. So guys, may option kayo if you start individual appointment or start group appointment. It really depends on you. And then after that, try to click I agree and then try to read all the important reminders. So, step 1 tayo guys, which is ang schedule an online appointment. Diyan yan makikita sa link na ilalagay ko below. Select lang kayo ng region kung saan kayo napabilang at ang office ng DFA na malapit sa inyong lugar. And then after that, try to check muna kung tama ba yung nasa map and then click next. So, dito nyo na ilalagay lahat ng personal information ninyo, lalo na yung email, kasi dyan sila magsasend ng mga PDF. After nyo fill out lahat ng information, ay magsasend sila ng OTP doon sa number ninyo na inilagay. And then, try to click verify at saka mag-select na ng mga iba pang documents. So, after mo nalagay lahat ng mga information, ay i-click mo lang yung next. Then, after that, may mga jewel dyan na lalabas. And then, try to click kung ano yung schedule na vacant. Tapos, doon yun sa site na nyo, on the day of the personal appearance. So, ang namin na site is ang Robinson. That's for Jensen. And then, click I am aware and then next na naman. So, dito na tayo sa payment type. If regular, that is 950. Tapos kung special processing, that is for 1,200 at makukuha mo siya after 7 business days. Doon naman sa regular, makukuha mo siya after 12 business days. So, yan na yun guys, may total na and then try to click proceed to payment na. After mo na basahin lahat, click lang yung I agree and then try to proceed to payment and then lalabas na dyan yung mga payment methods. May e-wallet sila, tapos may debit and credit card din. So, pinili namin yung GCash. Tapos, yan na yan. Lagay mo lang yung, PIN. Then, click mo lang ang proceed after. Pagkatapos yun guys, nandiyan na yung transaction details and then, yun na. May marireceive din kayong email galing sa GCash at saka galing din sa DFA na nakapagbayad na kayo. And then, makukuha nyo na yung confirmation text galing sa DFA and then may email na kayo na marireceive doon sa nilagay ninyong email. So guys, i-download nyo na lang lahat ng PDF na na-send nila at saka i-print nyo sa A4 size kapan bond. Then after that, try to open all the information lang. Yan na yung mga important reminders kung what time kayo pupunta. Tapos, kung ano yung mga dapat suotin at saka mga requirements nandyan na. So guys, step 2 na tayo which is ang personal appearance. So grabe yung kaba ko dito guys ha, kasi nga mali yung birthday na nilagay ko. Dapat December 13 pero naging December 12. Pero thankfully naging okay. At saka during that day, malapit nang mag-close ang ang DFA. Saka pa ako nakapunta kasi nga may duty that time. So, first mo talagang puntahan ay parang yung help desk nila doon. Like, yung center talaga pagpasok mo ng DFA. Kasi nga, i-check na din yung requirements mo and then isi-staple niya na. After that, pumunta ka lang sa parang window 1 or window 3. It depends kung saan yung parang verification doon. At saka doon sa verification, doon mo na sabihin na, ay sir, mali yung ilagay ko na birthday, mali yung spelling ng last name. Doon na lahat ng pag-verify. Pakita mo lang yung mga documents. Then after that, present your valid ID. As much as possible is 2 valid IDs ang makikita mo doon sa verification window.
And pagkatapos nun, i-correction nyo na yung mga mali na na-submit. Para nung sa akin, mali yung birthday. So, kinorek niya. Chinek niya yung ID. 13th pala rin din yun. Tapos, nag-interview din siya ng kahit konti lang. May trabaho ka na ba? Or, nag-aaral ka pa? Mga ganyan lang muna na mga question. Tapos, ano yung reason mo bakit kumuha ng passport? Pero, it depends talaga doon sa mga nag-i-interview kung anong tatanungin niya for you. So, yun lang. Chill lang man yung yung parang step 2 doon sa verification nila. So, pagkatapos na ng verification, ay doon tayo sa photo taking at fingerprint scanning. Yun na yung last. So, be ready lang sa mga faces. Kasi that time wala talaga. Walang-wala. Pumunta lang ako dun. Magtakbo kasi nga malapit na mag-close ng DFA. So, go lang ng go. Pagkatapos na sa, sa photo taking and fingerprint scanning, ay may ibibigay na siya na papel. Yun yung ipapakita mo on the day of releasing na. So guys, step 3 na tayo, which is ang passport releasing. So, 12 pa lang, pumunta na kami ni Aryan doon, pero hindi namin alam na need na palang isubmit doon sa parang guard letter or yung parang confirmation letter na naibigay doon sa step 2 natin na process, which is ang personal appearance. So, ayun, hindi namin alam na ibibigay na pala. So, pagpunta namin doon, marami nang naka-pile up na mga, na mga paper. So, yung pagpatak na ng 1 p.m., so, nauna na yung parang batch 1. Naging batch 3 kami, kasi nga, marami pa yung mga papers. So, pagka sabi ng guard na, isabihin na sa akin, parang gano'n. So, pag-submit na namin, pumasok na siya sa office, and then, binigay niya na doon sa parang releasing staff ang mga papel namin. And parang may chine-check sila doon, hinahanap na nila yung mga passport. And then, mga after 10 to 15 minutes, nagtawag na naman ulit yung guard. Tapos yun, tinawag na yung apelyado namin ni Aryan. Pagkatapos nun kami na, and may papirmahan ka lang doon na paper, which is nagpapatunay na na-release na yung passport para sa'yo. Yun. So, pagkatapos na okay na lahat, and then may pabenta din doon na parang cover ng passport. 75 pesos ata yun nung pagbili namin doon. And then after that, pumunta na kami doon sa parang dome ng Robinson. Then, chinek na namin yung mga spelling. Pero dapat, i-check mo na doon pa lang sa releasing nila. Kasi nga, bawal nang bawal na yun paulit if ever may mali. So, if ever may mali man sa pag-print na ng passport, kailangan mo atang magpa-appointment ulit. Yes. Yun lang. So, sana wala ding mali yung natin. Kasi kung may mali pa lang sa birthday, ganyan, asikasuhin mo na step 2 pa lang yung pag-verify ng mga documents para less hassle na kayo. So, ayun lang. So, overall experience, okay naman, except lang doon sa fingerprint scanning. Kasi nga, kailangan talaga may mag-guide or doon. Pero okay lang. Okay lang talaga. So, overall, okay lang ang naging experience namin ni Aryan. Ganda rin kasi nga nag-consider sila, especially yung sa birthday ko. At saka doon pa lang sa pagiging late. So, thank you so much. Kasi kahit late na or hindi tugma yung time, tinanggap pa rin. So, kung nagbabala ka man kumuha ng passport, ay go na for 10 years validity. So guys, ito pala yung kaganapan nung pagpunta namin sa passport releasing na. Tapos yan, magantay-antay lang tayo dyan. Tawagin ang ating last name. So guys, hello! Dina. Wait lang. Subukan mo. 1, 2, 3, go! Ang Facebook na yan. Yo, guys, wala ito na yung Japan. Wait lang, dito sa taong dito. So, tama na akong birthday. So after na makuha guys, no, nagkaon sa kadali and then nag-picture lang. So mga to, okay na dayon. Yun lang yung naging experience namin sa pagkuha ng passport. If ever may mga comments or suggestions kayo, please don't hesitate to comment below the comment section. So
So, I hope na may natutunan kayo sa video na ito kahit konti. If ever may mga questions mo kayo, feel free to question that below. So, thank you so much for watching and have a great day. Goodbye!